What's up? This is MC. Sa videong to, ang pag-aaralan natin ay Greatest Common Factor or GCF. Sa videong to ay magkakaroon tayo ng mga sample questions kung saan doon natin ibibigay yung definition ng GCF or ng Greatest Common Factor. Doon na rin natin isosolve ng step by step yung mga sample questions at tatry natin bigyan ng kompletong detalye yung bawat steps. So simulan na natin. Question number 1. What is the GCF or Greatest Common Factor of 12 and 18? So ano nga bang ibig sabihin ng Greatest Common Factor or GCF? Basically, tinatanong lang yan kung ano yung pinakamalaking counting number na pwede nating ipang-divide sa mga given na numbers, which is in this case 12 and 18, kung saan ang result ay mga counting numbers din or whole numbers. Another definition ay kung ano yung pinakamalaking counting number kung saan yung mga given numbers ay divisible. Alam kong mahirap intindihin ng GCF kung definition lang yung titignan nyo, so isasolve na natin yan ng step by step. Ang pinakaunang step, alamin yung mga factors ng mga given numbers. Ano nga ba ulit ang factors? Ito yung mga numbers na minumultiply para makuha ang isang number na tinatawag namang product. Yun yung result ng multiplication. Kung gusto mo ng mas kompletong definition at mga examples, ay panoorin yung videong ginawa ko tungkol sa parts of an equation involving one basic operation. Ilalagay ko yung link sa description, caption, or suggestion. So unahin nating alamin yung mga factors ni 12. Ang isang counting number, bukod kay 1, ay meron na agad dalawang obvious na factors. 1 at sarili niya. So kay 12, ang mga obvious na factors niyan ay 1 at 12. Dahil 1 times 12 ay 12. Pero hindi lang yan ang mga factors niyan. Pwede nyong alamin ang lahat ng factors ng isang given na number simula sa pinakamababang number kay 1 pataas. So sinong sunod kay 1? Si 2. Si 12 ba ay divisible by 2? Makakatulong din kung napanood nyo or kung kabisado nyo yung mga divisibility rules. Gumawa rin tayo ng mga videos dyan at ilalagay ko yung links ng mga video sa description or suggestion. Summarize na lang din natin. So kung alam natin yon, malalaman natin na si 12 ay divisible by 2 kasi yan ay even number. Pero hindi pwedeng alam lang natin na divisible siya by 2. Kailangan alam natin yung partner ni 2 para makuha yung 12. So 2 times what number is 12? 6. Next, si 12 ba ay divisible by 3? Para malaman, kunin yung digit sum ni 12. 1 plus 2 is 3, which is divisible by 3. So si 12 ay divisible by 3. Sinong partner ni 3 para makuha yung product ni 12? Si 4. 3 times 4 is equal to 12. At kapag nakakuha na kayo ng factor pairs na pareho or magkasunod na tulad ni 3 at 4 at inalam nyo yung factors in ascending order, ibig sabihin nun lahat ng factors na kompleto nyo na. So ang mga factors ni 12 ay 1, 2, 3, 4, 6, and 12. Wala nang iba. How about kay 18? Ano naman ang mga factors ni 18? Katulad lang kay 12 ay meron na rin tong dalawang obvious na factors. 1 at sarili niya. 1 and 18. Si 18 ba ay divisible by 2? Dahil siya ay even number, divisible din siya by 2. Sinong partner ni 2 para makuha ang product na 18? Si 9. So may factors siya na 2 and 9. Si 18 ba ay divisible by 3? Kunin yung digit sum ni 18. 1 plus 8, 9. Which is divisible by 3. So 18 is divisible by 3. Sinong partner ni 3? 3 times what number is 18? The answer is 6. 3 times 6 is 18. Si 18 ba divisible by 4? Hindi. Divisible kaya ito by 5? Hindi rin, kasi hindi naman 0 or 5 yung last digit. At dahil 6 na yung next, which is alam na natin na factor naman ni 18, ibig sabihin, ayan na ang lahat ng factors ni 18. So, ang mga factors naman ni 18 ay 1, 2, 3, 6, 9, and 18. At successful na tayo sa first step. Siguro sa ngayon magmumukhang mahaba or matagal at mahirap, pero yan ay dahil binibigyan ko ng sobrang kompletong detalye yung bawat part. Pero kapag kayo na lang yung nagsasolve nito, hindi nyo na kailangan isipin to ng ganito katagal or ganito kahaba. Gusto ko lang maging malinaw sa lahat ng nanonood. Once na nalaman nyo na ang lahat ng factors ng mga given na numbers, pwede nyo nang alamin yung mga common factors nila. Meaning, ano yung mga factors na present sa pareho or sa lahat ng given na numbers. So, ano yung mga common factors ni 12 at ni 18? Pareho silang may 1. At actually, lahat ng counting numbers ay merong common factor na 1. Hindi na mawawala yan. Ang tanong, ano pa yung mga ibang common factors kung meron man?
In this example, pareho silang may factor na 2, pareho ring may factor na 3, at pareho ring may factor na 6. Yung 4, 9, 12, and 18 ay hindi naman common. Factor lang siya sa isa sa mga given numbers. So, hindi siya kasama sa listahan. Again, ang mga common factors ni 12 at 18 ay 1, 2, 3, at 6. Next question. Alin sa mga common factors ang pinakamalaki or pinakamataas? 6. Therefore, 6 ang GCF or greatest common factor ni 12 at ni 18. At yan ang ating final answer. Again, ang greatest common factor or GCF ni 12 at 18 ay 6. Hopefully, lahat ng part ay nabanggit ko, lahat ng steps ay nabigyan ko ng linaw. Pero kung hindi pa rin malinaw, probably kailangan mo na lang ng exposure sa mas marami pang examples. So let's proceed to our next example. What is the GCF of 15 and 20? Again, ang very first step, alamin yung mga factors ng mga given numbers. 15 at 20. Unahin natin si 15. Obvious na factors niya ay 1 at 15. 1 at sarili niya. Yang rule na yan ay applicable sa kahit anong counting number, bukod sa 1. Bukod dyan, meron pa bang ibang factor si 15? Hindi siya divisible by 2 kasi siya ay odd number. Ang lahat ng odd number ay hindi magiging divisible ng kahit anong even number. 2, 4, 6, 8, 10, and so on. Kahit anong even number. So para mas mabilis, ang itest na lang natin ay mga odd numbers. Si 15 ay divisible ba by 3? Kunin natin yung digit sum. 1 plus 5 is 6. 6 is divisible by 3, therefore 15 is divisible by 3. Sinong kapartner ni 3? 3 times what number is equal to 15? The answer is 5. So si 15 ay may mga factors na 3 and 5. Sinong sunod kay 3? Si 4, which is an even number. And again, hindi magiging divisible ng kahit anong even number yung odd number. At yung given ngayon, odd number, 15. So, hindi siya divisible by 4. Divisible ba siya by 5? The answer is yes, dahil alam na natin yun kanina. Si 5 ay ang partner ni 3. At kapag na-reach nyo na yung factor na naulit na lang, ibig sabihin nun na figure out nyo na lahat ng factors. So, ang factors ni 15 ay 1, 3, 5, and 15. And we can now proceed with the second given number, 20. So, ang obvious na factors, 1 and 20. Bukod doon, meron pa kayang iba? Si 20 ay even, so may factor yan na 2. Sino kaya ang partner ni 2 para makakuha ng product na 20? 2 times 10 is 20. So si 20 ay may factor na 2 and 10. Si 20 ba ay divisible by 3? Kunin natin yung digit sum. 2 plus 0 is 2, which is not divisible by 3. Therefore, 20 is not divisible by 3. Divisible kaya ito by 4? Yes. Sinong kapartner ni 4? Si 5. So, si 20 ay may factors na 4 and 5. 4 times 5, 20. At dahil magkasunod na ang 4 at 5, wala na rin yan ibang factors. So, mga factors naman ni 20 ay 1, 2, 4, 5, 10, and 20. So, tapos na tayo sa step 1. Step 2, alamin yung mga common factors ni 15 at ni 20. Ano yung mga factors na present sa parehong given? Ang 1 ay lagi namang common, hindi sila parehong may 2, hindi sila parehong may 3, hindi rin sila parehong may 4, pero pareho silang may 5, at wala nang iba, 1 and 5 lang yung common. So sa mga common na factors, ano ang pinakamataas? Or ano ang mas mataas? 1 or 5? Obviously, 5. Therefore, the greatest common factor of 15 and 20 is 5. 5 ang ating final answer. Ayan, hopefully nagiging mas malinaw na sa inyo kung naguguluhan pa kayo kanina. Pero if ever hindi pa rin malinaw, meron pa rin tayo mga examples. Next example, what is the GCF of 8 and 32? Alamin ang mga factors ni 8 at 32. Unahin natin si 8. Si 8 ay merong factors na 1 and 8 dahil 1 times 8 ay 8. Given naman lagi yan. Bukod sa 1 at sa sarili niya, meron pa kayang iba? Si 8 ay even number, so divisible siya by 2. Sinong partner ni 2? Si 4. Si 8 ay merong factors na 2 and 4. Dahil ang 2 times 4 ay 8. Si 8 ba ay divisible by 3? Hindi. Si 8 ba ay divisible by 4? Yes, pero na-check na natin yan. Meaning, yan na ang lahat ng factors ni 8. 1, 2, 4, and 8. How about 32? Obviously, 1 and 32. Pero bukod doon, si 32 ay even number din. So may factor siya na 2 at ang partner noon ay 16.
Medyo speed up lang natin ng onte kasi third example naman na. So si 32 ba ay divisible by 3? Kunin yung digit sum. 3 plus 2 is 5, which is not divisible by 3. So si 32 ay hindi divisible by 3. How about 4? Yes, sino ang partner ni 4? Si 8. 4 times 8 ay 32. Divisible kaya by 5? Hindi naman nagtatapos sa 0 or 5, so hindi siya divisible by 5. Divisible kaya by 6? Hindi rin, kasi hindi naman siya divisible by 3. Hindi rin siya divisible by 7, at divisible siya by 8, which is alam na natin kanina pa. So, na-reach na natin yung factor na present naman na. Meaning, pwede na tayong huminto at ayan na ang lahat ng factors ni 32. 1, 2, 4, 8, 16, and 32. Ano ang mga common factors ni 8 at 32? 1, 2, 4, at 8. Which is actually lahat ng factors ni 8. So, paanong nangyari yon? Nangyayari yung ganito kapag yung smaller given number ay factor ng larger given number. Meaning si 8 ay factor ni 32. At kapag ganon, lahat ng factors ni 8, 1, 2, 4, and 8 itself, sarili niya ay mga factors ni 32. Meaning ang greatest common factor nila or GCF ay 8, yung smaller given number. Again, applicable to sa lahat ng senaryo kung saan yung smaller given number ay factor ng larger given number. Kapag ganun yung sitwasyon, ang greatest common factor or ang GCF ay yung smaller given number. I really hope na malinaw tayo sa part na yan. So let's now proceed with the final example sa videong to. What is the GCF of 27 and 35? Unahin natin ang mga factors ni 27. Obviously, 1 and 27. Divisible ba siya by 2? Hindi, dahil yan ay odd number. Divisible kaya by 3? Kunin natin yung digit sum. 2 plus 7 is 9, which is divisible by 3. So, si 27 ay divisible by 3. And actually, divisible din siya by 9. And it happens na ang magpartner ay 3 and 9. 3 times 9 is 27. Bukod dyan, pwede kaya yung 4, bawal, even kasi yon at add yung given. Ganon din si 6 and 8. Pwede kaya yung 5, bawal, kasi hindi naman nagtatapos sa 0 or 5. Pwede kaya yung 7, sa 27 ay hindi divisible by 7. Meaning, ang mga factors lang ni 27 ay 1, 3, 9, and 27 itself. How about 35? Obvious factors, 1 and 35. Divisible kaya by 2? Hindi, dahil yan ay odd number, hindi siya divisible ng kahit anong even number that includes 2, 4, 6, 8, and so on. So, try natin yung 3. Kunin yung digit sum ni 35. 3 plus 5 is 8, which is not divisible by 3, meaning 35 is not divisible by 3. How about by 5? Yes, kasi nagtatapos siya sa 5. Sino yung partner ni 5? Si 7. 5 times 7 is 35. So may factor siya na 5 and 7. At ang nasa gitna lang na 5 at 7 ay 6, which is not a factor of any odd number kasi nga even number siya. Meaning yan na ang lahat ng factors ni 35. 1, 5, 7, and 35 itself. So, ano mga common factors ni 27 at 35? Isa lang. 1, hindi naman common yung 3, hindi naman common yung 5, hindi naman common yung 7, yung 9, 27, and 35. 1 lang talaga yung common. Meaning, ang greatest common factor ay 1. Again, ang common factor na 1 ay laging present. Hindi na mawawala yan. Kung wala ng iba pang common factors, ang magiging greatest common factor or GCF ay 1. At oo, makaka-encounter kayo ng mga problems katulad ng isang to, kung saan ang GCF ay napakasimple at napakababang number, 1. At hopefully, marami kayong natutunan sa videong to. Kung gusto nyo mas marami pang matutunan, ay panoorin yung susunod na episode tungkol sa examples at exercises sa topic na to. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.